Amen. So mga kapatid, morning revival preview na tayo. Welcome. At panibagong linggo tayo ngayon. At ang title para sa linggong ito, The Lion Lamb. Ang Leon Cordero. Amen. So ang schedule natin ngayon ay week 40, day 1. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 1:1. The revelation of Jesus Christ, which God gave to him to show to his slaves the things that must quickly take place. And he made it known by signs, sending it by his angel to his slave John. Amen. So dito kasi sa aklat ng Revelation, may mga terminology na binabanggit. Halimbawa, dito sa verse na ito, binanggit dito ang revelation. Kaya ang aklat na ito, kung tawagin ay revelation. Pahayag. The revelation of Jesus Christ. Anong ibig sabihin yan? Ito ay pahayag na pinakita ni Jesucristo. So yan yon. Pag sinabing revelation, ibig sabihin nito, pahayag na pinakita ni Jesucristo. Kung minsan binabanggit naman dito, the testimony of Jesus. Iba naman yan. Ang ibig sabihin ng testimony of Jesus, kung ano si Jesus. Mga pagpapahayag ng kung ano si Jesus. Ang revelation of Jesus Christ naman ay kung ano ang pinakikita ni Jesus. So yan ay nagiging revelation. At pag sinabi mo naman testimony of Jesus, yan naman ay kung ano si Jesus sa iba't ibang pagsasalarawan. Katulad ng kordero. Di ba? Yan ay patotoo ni Jesus. Kung ano si Jesus, isang kordero. At dito, binabanggit, lamb, kordero, lion, leon. Ibig sabihin, yan siya. Yan naman ay mga testimony. At kung pahayag naman, yan naman yung pinakikita niya. Halimbawa dito, ang binabanggit, ang pahayag ni Jesucristo, mga bagay na mangyayari, magaganap, na pinakita niya kay John. So, ibig sabihin, hindi pa naganap, pinakita na niya kay John. At ito ay naging pahayag ni Jesucristo. Pinakita ni Jesucristo, eto, mangyayari to. Nakita ni John, mga pahayag yan. At yung isa naman, patotoo naman ni Jesus. Kung ano si Jesus sa iba't ibang pagsasalarawan. So, kailangan malinaw tayo sa mga ganyan terminolohiya. 5:5. And one of the elders said to me, "Do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has overcome so that he may open the scroll and its 7 seals." Amen. So, ano ba itong eksenang ito? Dito, binanggit sa atin na si John ay nanangis. Kasi, nakita niya dito sa buong sangkalupaan, walang isang may karapatan para buksan yung balumbon ng pahayag ng Diyos. Yung mga sulat kasi noon ay nakabalumbon yan, yung parang nakalukot, may selyo yan, nakasil yan. At walang isa na may karapatang buksan yan. Kaya nanangis si John. Pero mayroong isang tinig, sabi niya, huwag kang manangis. Narito, ang leon ng tribo ni Judah. At siya ay nanaig para buksan ang balumbon at ang kanyang 7 seal. Ano ba yung seal sa Tagalog? Selyo. Ibig sabihin, merong isang tao sa buong sangkalupaan na may karapatan para buksan yan. Kasi yan ang nilalaman ng buong ekonomiya ng Diyos at mga bagay na magaganap sa darating na panahon. Kung hindi yan mabuksan, hindi natin alam lahat anong mga mangyayari. Kaya si John
nanangis siya. Pero biglang sinabi sa kanya, huwag kang manangis. Merong isang karapat-dapat, kwalipikado para buksan yan. Yan ay walang iba kung hindi ang leon ng tribo ni Juda. Sino yan? Si Kristo yan. Ang Panginoon Jesus mismo. No, sapagkat siya ay nanaig. Ang ibig sabihin, natalo na niya yung kaaway. Nalutas na niya yung problema. Naalis niya yung hadlang. Kaya bubuksan niya yan at siya ang may karapatan para magbukas diyan. Amen. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. As the Lion of the tribe of Judah, Christ overcame and defeated the rebellious Satan, the enemy of God. And as the redeeming Lamb, He took away the sin of fallen man. By doing so, He removed the hindrances to the fulfillment of God's purpose. Therefore, He is worthy to open the scroll concerning God's economy. So, ang Panginoon natin dito may dalawang titulo. Siya ay leon at siya rin ay kordero. At bilang leon, sinasabi rito, siya ay leon ng tribo ni Juda. Ano bang ibig sabihin ng tribo ni Juda? Kasi ang mga Israelites ay may 12 tribo, 12 lipi yan. At sa 12 lipi, ang Panginoon ay isinilang sa lipi ni Juda. Ito yung 12 lipi, ito yung 12 anak ni Israel. At bawat anak niya na lalaki, naging isang tribo, naging isang lipi, dumami sila. So 12 lahat yan. At isa sa mga 12 lipi ay si Juda, na kung saan dyan sa angkan na yan, isinilang ang Panginoon. At ang lipi ni Juda ay isang makaharing lipi. Yan ang linya ng mga hari. So, sino ba yung unang hari ng Israelites? Alam niyo ba kung sino? Yan ay si Saul. Si Saulo. So, si Saul. King Saul. So, siya yung unang hari. At ang sumunod sa kanya ay si David. Si Saul ay hindi naging mabuting hari. Hindi siya nagpasakop sa Diyos. Kaya ang trono ay nailipat kay David. At si David ay isang mabuting hari. At isang tao na ayon sa puso ng Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus, tinatawag siyang anak ni David. Hindi siya sinasabing anak ni Saul, kundi anak ni David. Ang ninuno ng Panginoon ay si Haring David. Kaya ang Panginoon, hari din. Sapagkat siya ay nasa linya ng hari. At siya ang hari ng mga Jew. Ang salitang Jew o Hudyo ay sumasagisag kay Judah. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba ang pagkakaiba ng Jew, Hudyo, at ng mga anak ni Israel? Alam niyo ba yan? Ang Panginoon ay isang Hudyo, hari ng mga Hudyo. Bakit sila tinawag na Hudyo? Kasi sila ay lipi ni Juda. Ang lipi ni Juda ang mga Hudyo. So lahat ng mga Hudyo ay anak ni Israel. Pero hindi lahat ng anak ni Israel ay mga Hudyo. Ang Hudyo lang ay yung lipi ni Juda. So naintindihan nyo? Ganun ang ibig sabihin. So yun yung pagkakaiba ng Israel at Hudyo. Pero ngayon, pangkaraniwan na kasi, basta Israelites, tinatawag na Hudyo. Pero for particular, hindi Ang Hudyo ay ang mga lipi ni Judah. Yan. So, wala tayo MR, hindi natin mababanggit yan. Ako rin nun akala ko lahat ng anak ni Israel ay Hudyo. Hindi pala. So, ang Panginoon ang leon mula sa tribo ni Juda. At bilang isang leon, malakas siya. Nadaig niya ang kalaban ng Diyos na si Satanas. Kaya isa siyang leon. At bilang kordero naman, siya ay isang manunubos
Inalis niya ang kasalanan ng mga natisod na tao. Kaya, leon, kordero. Para sa atin, itong leon na ito ay kordero to. Mas kailangan natin yan. Kasi tayo ay mga natisod na tao. Pero kay Satanas, itong kordero ay leon. Kasi hindi naman tutubusin ng Panginoon si Satanas eh. Hindi siya kailangan maging kordero kay Satanas. Pero kay Satanas, siya ay isang leon. Isang malakas na fighter. Para igapihin, talunin ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Amen. At dahil siya ay nagtagumpay, kaya siya ay karapat-dapat na magbukas doon sa balumbon ng ekonomiya ng Diyos. So today's reading na ako, the lion is a symbol of Christ, portraying him as the strong fighter against the enemy, as prophesied in Genesis 49, 8-7. Christ overcoming qualifies him to open the scroll and its 7 seals. So mainly kasi, kaya naging karapat-dapat ang Panginoon para buksan yung balumbon ay dahil natalo niya si Satanas. Nadaig niya. Kaya nagkaroon siya ng karapatan na buksan yung. Revelation is a single portrait, a painting portraying the depicting Jesus. All the chapters of Revelation are a good painting of the Lion of the tribe of Judah. But they also show an environment besides the lion. There are beasts with horns and even a dragon. So, sabi rito, okay, so pakinggan nyo. Sabi niya, itong aklat ng Revelation ay katulad sa isang painting. Kanina sinabi sa atin, yung mga Revelation, pinakita kay John sa pamamagitan ng sign. Mga figure yan. Okay. So, itong aklat ng Revelation, puno-puno ng mga figure. No? Kaya pwedeng sabihin na painting nga siya. Na ang pinakikita dito ay si Jesus. No? Naka-painting siya. Ang Panginoong Jesus. Okay. At bawat kapitulo ng aklat na ito ay isang mabuting painting ng Lion of the tribe of Judah. So, siya yung pinaka-highlights. Alam niyo kasi yung mga painting, meron niyang pinaka-main object eh. No, nung araw, nagpe-painting din ako eh. Totoo yun. Mahilig ako dyan. Nag-oil painting ako nun. Ngayon sa painting kasi, merong pinaka-object. Yan yung pinakikita mo. Pero meron din siyang tinatawag na background. Yung background, pinapalutang niya yung pinaka-main object. Kaya yung mga color combination, importante yan sa painting. Kadalasan, kung ano yung pinakikita mo, yan yung mga strong color. Oo. At nandyan yung mga highlights mo. Pero sa likod, nagpapakita ka rin ng mga background. Pero ano yun? Tumutulong lang yun para mapalutang kung anong gusto mong ipakita. Kaya sinasabi sa atin, meron ding environment dito sa aklat ng Revelation. Parang background siya. Katulad ng beast. Yung halimaw dyan na binanggit na may 7 sungay. Pati yung dragon. Mga background lang yan. Pero ang pinaka-main object sa painting na ito, si Jesus, ang leon ng tribo ng Judah. When John saw the situation in heaven, he wept. But when the Lion of the tribe of Judah came, there was great rejoicing. So mula sa weeping, great rejoicing. Bakit may weeping? Kasi walang worthy na magbukas eh. Pero bakit may rejoicing? Eventually, nakita ni John, meron pala. Kaya sobrang galak niya. Amen. Eventually, the lion, as the lamb, marries a bride. The bride became a square city, and the lamb sits on the throne with God. Amen. Painting nga. So, sabi dito,
yung lion. Okay, napangasawa niya yung kordero. So nagkaroon ng marriage. So hindi lang siya painting, video pa siya. So nagkaroon ng marriage. Okay, yung lamb, napangasawa niya yung kordero. Okay. At yung bride ay naging square city. Naging lungsod na pakudrado. At ano ito? Ito yung bagong Jerusalem. Nag-develop siya. Nag-develop siya upang maging isang lungsod na tinatawag na bagong Jerusalem. Amen. Okay. At doon sa bagong Jerusalem, makikita doon yung trono ng Diyos na kung saan yung kordero nakaupo. Tapos mula sa trono, okay, dumadaloy ang tubig ng buhay. Wow, ang gandang painting, Meron pang flow ng tubig. Yan, sa mga painter, gusto nila yan, yung mga daloy ng mga ilog, tubig, mga ganon. Amen. The lion is enthroned in the center of the New Jerusalem as the King of Kings and Lord of Lords. Then out of this throne flows a river of water of life, bright as crystal. And in the river, the tree of life is growing. This is the painting of the divine lion in the book of Revelation. The revelation of Jesus Christ. O yan, kumpleto siya. So ano sinasabi sa atin dito? Yung leon, okay, ay nailuklok doon sa sentro ng city. So siya yung nakaupo doon. Siya yung nasa trono. So yun yung eksena doon. At yun yung pinaka-painting sa aklat ng Revelation. Ano makikita mo dyan? Yung kordero. Okay. Yung leon. Okay. Yung leon na nakaupo. Okay. Nakasentro. Nandun sa sentro ng bagong Jerusalem. Tapos meron siyang title. King of Kings and Lord of Lords. Ang taas ng ranggo. Nakaupo siya doon. King of Kings, Lord of Lords. Walang ganyang title sa mundo. Si Kristo lang ang merong ganyan. Si Kristo lang bilang leon ng tribo ni Judah. Ibig sabihin. Ano ibig sabihin ng King of Kings? Okay. Lahat ng kings, siya ang king. Ano yung Lord of Lords? Lahat ng Lord sa lupa, mga Panginoon, mga presidente, mga kung sino-sino matataas, siya yung Panginoon nila. Hindi sila Panginoon. Siya ang Panginoon. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At mula doon sa trono niya, yun, umaagos yung tubig ng buhay. So yan yung eksena. Kung merong isang artist ngayon, kaya mong iguhit yan. Saludo ko sa iyo. Amen. At sinasabi sa atin, okay, na itong painting na ito ay ang dibinong leon sa aklat ng Apokalipsis. At ito ang pahayag ni Jesus. Pahayag ni Jesus, ibig sabihin, pinapakita ni Jesus ngayon. So kung nagbasa ka ng aklat ng Revelation, yan yung eksena na makikita mo. Parang isang painting na pinakita ng Diyos kay John. So si John ang unang nakakita ng painting na ito. At nagkaroon pa siya ng reaction. Di ba? Napatira pa siya, nanangis siya, nag-rejoice siya, at nagkaroon ng epekto sa kanya ang pagkakita niya dito sa Book of Revelation. Amen. In the book of Revelation, we should see only one figure, Jesus Christ. Because this book is the revelation and unveiling of Jesus Christ, the main figure in the book of Revelation is Christ as the Lion of the tribe of Judah. We must turn our eyes away from the frogs, the beasts,
the locust, the dragon, the serpent. Instead, we must turn our eyes upon this lion. So background lang yung yung mga bagay na binanggit dito. No? So sinasabi sa atin, meron lang isang figure. Okay? At yan ay walang iba kundi si Jesucristo. Amen. At ito ang revelation, ang pagpapakita ni Jesucristo. Revelation. No, nagpapakita siya, no, bilang isa na pinaka-main figure, no, sa aklat na ito. Amen. At itong isang ito ay ang tinatawag natin si Kristo bilang leon ng tribo ni Judah. So sabi niya nung huli, yung mga mata mo, ilayo mo na. Palayo sa mga background. Ano yung mga background na meron dito? Frogs, palaka, beast, halimaw, locust, balang, dragon, serpent, ahas. Layo mo yung mga mata mo sa mga background. Huwag yan ang titigan mo. Ang titigan mo, bagamat nandyan lahat yan, pero ang titigan mo, yung nasa gitna. Yung Lion of the tribe of Judah. The King of Kings, the Lord of Lords, nakaupo doon sa trono, na kung saan mula sa trono, umaagos ang tubig, mga ilog ng tubig ng buhay, upang basain ang buong syudad ng bagong Jerusalem. Amen. So ano siya? Wala pa ako nakitang ganyang painting. Marami na ako nalibot na lugar. Hindi ko pa nakita itong painting na ito. Pero nababasa ko to sa aklat ng Revelation. Kaya lang yung writer niya sabi painting. Parang painting siya. Ganun, parang painting. Kaya nga sinasabi ko, sino kaya ang greatest painting na kayang i-paint ito? Walang ano. Yung mga ano kasi, yung mga great painter, nagpe-paint sila ng mga historical events. Oo. Kaya nilang gawin yan. Nagpe-paint sila. Katulad ng Spolarium ni Juan Luna. Yan ay isang event, no, na inilarawan niya, isang madugong event. Ano yan bloody yan yung mga competition dyan si Mona Lisa ni Da Vinci, I think. O Michelangelo ba yan? Ewan ko. I think Michelangelo. Na sinasabi niya, isang kagandahan yan na pinipilahan hanggang ngayon, tinitignan. Pero lahat ng yan, wala yan. Ganda ba yan? Wala yan. Ito ang pinakamagandang eksena. Kaya mga kapatid, kapag binasa nyo ang Book of Revelation, dapat mula sa Espiritu, makita mo ang isang magandang tanawin dito. Isang tanawin na kung saan nandoon. Sa pinakagitna ng bagong Jerusalem, ang leon ng tribe of Judah. Walang iba kundi si Jesucristo na nakaupo sa trono. At yung trono dyan, tinawag na trono ng Kordero. At mula sa kanyang trono, bumabalong ang tubig ng buhay. Boom! Hindi lang basta maliit na agos, kundi bumabalong yan. Kung nakita niyo yung Niagara Falls, boom! Bumabalong ang tubig doon. Ang gandang tingnan nun. At ito, ang matindi ito. So mga kapatid, at mula dyan sa ganyang kagandang tanawin, merong madilim na background. Yung mga binanggit dito, yung palaka, yung halimaw, yung balang, yung dragon,
So, ayan. Amen. Amen. Okay, so, magbasa na ako. Amen. Moreover, he is fully expressed in the lampstands, the great multitude of the redeemed, the bright woman in her man-child, the harvest with its first fruits, the overcomers on the sea of glass, the bride ready for marriage, the armies, and the New Jerusalem. So ito naman mga binanggit dito, ito ay mga testimony ni Jesus. Testimony naman ito. At ito ay tumutukoy naman sa Panginoon sa kanyang development, pagpapahayag. Tulad ng bride, ito ay increase ng Panginoon. Dati nag-iisa lang siya. Pero nung siya ay naparami, na ilikha yung bride bilang patotoo ng Panginoon. Ang bagong Jerusalem, ito ay pagpapasukdul niya kasama ang kanyang kasintahang babae na naging asawa ng kordero. So lahat ng ito ay mga patotoo ni Jesus na binabanggit. Yung lampstand, patotoo ni Jesus. Yung dakilang pulutong ng tao bilang mga nailigtas. Okay, yung nagliliwanag na babae, yung man-child, yung lalaking anak, man-child. So lahat ng ito ay tumutukoy sa testimony ni Jesus. Kasama yung bride at kasama yung armies. Ito ay mga patotoo ni Jesus. Kaya sa Book of Revelation, merong revelation. Pinakita. Naging pahayag siya. Pinakita ni Jesus. Kaya kung tawagin siya ay Revelation of Jesus Christ. At meron din namang testimony kung ano ang Panginoon sa kanyang development. At yan ay pinakita sa pamamagitan ng mga signs at paglalarawan. At sa kabuuan, yung aklat ng Revelation ay inihambing sa isang painting na kung binabasa mo, lumilikha siya ng isang pananaw. Amen. Before the crucifixion, amen. Okay, so may isa pa. Christ is the lion lamb in his ascension. While John was weeping because no one was found worthy to open the scroll or look into it, one of the elders said to him, "Do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has overcome so that he may open the scroll and its 7 seals." So ito yung pinaka simula paano nabuksan itong scroll na ito. At nakita natin sa buong aklat ng Revelation ang mga bagay na magaganap. So, nakita mo na ba ito? Nakita mo na ba yung mga bagay na mangyayari sa darating na panahon? Kung hindi mo nabuksan ang book ng Revelation, ito ay katulad nung time ni John na ito ay nakasealed, nakakaiyak. Pero nabuksan na. Nabuksan na, hindi mo tinignan. Hindi mo tinignan yung yung nandiyan dyan. Yung bagay na iniyakan ni John, hindi mo naman nakita, bagamat nabuksan na. Sayang, di ba? Kailangan mag-dive tayo dyan. Ano ba itong iniyakan ni John na hindi mabuksan nung una? Ito pala, ang pahayag ni Jesucristo na ngayon ay bukas na. At naging pagsasagawa ng buong ekonomiya ng Diyos at maging ang mga bagay na darating sa mga susunod na panahon. Kaya malalim, matindi ang pinapakita dito. Huwag ka manatili sa gospel. Na palaging labing-labing yun nandyan. Ako, napaka-maamong Panginoon, napaka-mahinahon, napaka-gentle. Maganda rin yan. Pero dapat sumulong ka. Pumasok ka sa aklat ng Revelation. Amen. Before the crucifixion, there might have been reason for John to weep. But it was foolish for him to weep after the ascension.
Are you weeping today? If you are still weeping, it means that you have not seen the vision of the ascended Christ. In Revelation 5, we need to behold the Lion of the tribe of Judah. Ang problema, hindi mo pa nakita eh. Hindi ka din nagwi-weep. Kung hindi mo nakita, dapat nag-weep ka. Kaya lang, hindi mo nakita kasi hindi mo tinignan. Hindi mo siya tinignan, hindi mo siya binabasa. Napakaraming Kristiyano ngayon sa mundo. Di ba? Pagdating ng pagbabasa ng Biblia, pag umabot na sa Revelation, stop na. Ayaw na nilang tignan yan. Kung ayaw nyo tignan yan, mag-weep na lang kayo. Kasi hindi nyo nakita ang isang bagay na nabuksan na. Binuksan na ng Panginoon sa atin. Amen. Genesis 14:9, 8-9, prophecies concerning Christ as the Lion of Judah. But only in Revelation, tandaan nyo yan. We are told that Christ is the Lion of the tribe of Judah. The title, the Lion of the tribe of Judah, signifies Christ as the triumphant King. Amen. All creatures are under Him. None can subdue Him. Rather, He subdues everything. So, anong Panginoon? Triumphant King. Isang hari na punong-puno ng tagumpay. Na walang sino man na pwedeng sumupil sa Kanya. Kundi lahat ng bagay sa ilalim ng Kanyang kapangyarihan. Dapat makita mo to. Dapat sumulong bawat isa. Salamat, Panginoon. Ikaw ang leon ng lipi ni Juda. Salamat sa iyong kalakasan, sa iyong kapangyarihan, na talunin at hiyain ang iyong kaaway. Dinaig mo na siya, Panginoon. Ikaw ay napako sa krus, nabuhay na muli, umakyat sa kalangitan. Punong-puno ng tagumpay. Ikaw ang matagumpay na hari na nasa gitna ng bagong Jerusalem. Nakaupo sa trono bilang kordero. Salamat, Panginoon. Mula sa trono mo ay dumadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay upang tanggapin ng bayan mo. Sila'y mapanariwa, uminom, magtamasa sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.